Welcome sa ating orientation ng Computer System Servicing NC2. Ngayon, alamin naman natin kung ano yung training method. Ito ay isang blended learning. Ibig sabihin, pinagsamang digital or online learning and face-to-face learning. So, ang training duration natin ay 37 days online training. And then, meron tayong 10 days na face-to-face training. At syempre, kabuuan nito ay 47 days training from Monday to Sunday. At syempre, ang kabuuang oras nito ay 280 hours. No? So, may dalawang session tayo. May AM session at PM session na kung saan kada isang araw ng ating training is tumatakbo lamang ng 6 hours per day at 8 to 2 p.m. pagka AM session kayo at 2:30 to 8:30 p.m. pagka PM session. Pero dahil sa inyo is kumpleto kayo, ang mangyayari na ngayon, ang inyong magiging training is 25 days online training yan at meron pa tayong 10 days na face-to-face training. Ang kabuuan yan is 35 days at syempre hindi mawawala pa rin dyan ang total hours na 280 hours. So, dahil isang buong araw kayo, no, 8 hours ang gugugulin nyo sa isang araw. At, syempre, umpisa ng pasok nyo ay by 8 a.m. to 5 p.m. Ngayon, alamin naman natin kung ano yung mga technical or technology or equipment requirements sa loob ng training na ito. So, una, kailangan natin, syempre, ng sarili nating computer, laptop, o kaya smartphone tulad ng Android o kaya iPhone. Siyempre, kailangan may stable internet kayo. So, siyempre, kailangan may internet connection kayo sa bahay. Then, siyempre, kailangan may working headphones kayo, microphones, and also webcam kasi gagamitin yan sa training. And then, also, kailangan active yung inyong Google email address na gagamitin. At, siyempre, kailangan din meron kayong TESDA BSRS account. Ngayon, alamin naman natin yung mga online platform na gagamitin ninyo. So, mga online platform na gagamitin ninyo tulad ng Google Classroom, Google Form, TESDA BSRS, Google Meet at FB Messenger. So, dun sa pag-join naman, paano mag-join no, sa Google Classroom, may video dito na kung saan is kung paano mag-join sa Google Classroom. Actually, madali lang naman yan. So, pakita natin kung paano para mas madali. So, dito tayo sa kabila. So, hanapin na natin. Let's say, sabihin natin Google Classroom. Pagka binigay na sa inyo yung link doon sa trainer, ng trainer nyo, didiretso na kayo sa mismong Google Classroom. Ganito magiging itsura niya. Ngayon, pag magjo-join kayo, may bibigay sa inyong code. Click nyo lang yung plus na to, join class lang kayo at i-enter nyo lang yung code na ibibigay sa inyo ni trainer. Once na nalagay nyo na, pipindutin nyo lang dito yung join, then automatically nandoon na kayo mismo sa Google Classroom. Then, syempre, paano naman mag-join pagdating dito sa Google Meet? So, may bibigay uli sa inyo, no, na link si trainer. Ngayon, pagkapunta nyo dito sa browser nyo, i-type nyo na Google Meet. Sa mga Android device naman, i-download naman yan sa Google Play Store. So, i-download nyo yan doon. Ngayon, click nyo lang yung Google Meet at i-enter nyo lang yung code na ibibigay sa inyo ni trainer dito. Basta na-click nyo or nalagay nyo na yung account na ilalagay dito, join nyo na lang yan. Pagka-join nyo, yun, pwede na kayo maka-join dun sa inyong Google Meet. So, madali lang naman ang process niyan. Ngayon, paano naman mag-register dito sa BSRS? Paano naman tayo dito sa BSRS, no? Ano naman gagawin? Paano na mag-register sa BSRS? So, ang gagawin lang natin is, punta lang tayo sa browser uli. Type lang natin sa browser natin, BSRS. Ngayon sa BSRS, i-click lang natin yung mismo nakalagay TESDA BSRS. Click lang natin yan. Ngayon dito, so let's say sabihin natin, no, nakapag-training na kayo before doon sa ibang programa na TESDA pero wala pa kayong BSRS. So pipindutin natin existing scholar registration. Click lang natin yan. Ngayon, doon sa inyong scholar, no,
na info, meron kayong ULI dapat doon na number. No? So, pwede nyo naman hingin yan kung ano yung ULI number nyo sa TESDA. And then, syempre, last name nyo and also yung date of birth nyo. Kung ano kailan kayo pinanganak. Then, syempre, submit nyo na once na okay na to. Then, kung kayo naman ay bago lang, hindi pa kayo nakakuha ng program sa TESDA, any program, at syempre, ay first time lang magte-training dito under ng TESDA, so syempre dito na kayo sa new scholar, no? So dito naman fill upan nyo lang yung full name, email address, mobile number, password, and then i-confirm nyo lang yung password, then create an account. Once nakapag-create na kayo ng account, inform nyo na si training center, no, na nakapag-register na kayo sa dito sa sa PSRS. So punta na tayo dun sa isa pa sa ating slide. So, dito may dalawang type naman ng pag-enroll sa program, no? So, meron tayo para sa mobile at saka sa desktop mode. So, panoorin natin kung paano mag-enroll, no? Dito sa PSRS. Syempre, pagkatapos mag-register, mag-enroll kayo sa program ni TESDA ng Computer System Service, ito sa Mindtech. So, kiklik na ito, papakita dito kung paano yung enrollment. Okay? Panoorin natin. Hello! So, this is a short video kung paano po tayo makakapag-enroll sa isang TESDA program using our BSRS account. Okay? So, of course, first things first is that magla-login po muna tayo sa ating account. Pagka-login, meron po doong OTP. I-verify lang po natin. After that, madadirect po tayo sa ating dashboard. Ito po yun. So, ito po yung nasa right side po. Kasi po yung nasa left side here is yung ating personal information together with noong QR code. Okay? So, pagka-login po natin, meron po tayong makikita 6 na tabs po dito sa taas. Ang atin pong pipilian ay yung pangatlo, which is enrollments. I-click po natin. And then, makikita po natin dito, yung kulay green, enroll to a program. Okay? In my case, I'm already enrolled. So, meron na po siyang details dito. Pero pag hindi pa po kayo enrolled, wala po yan. Ang makikita nyo lang po ay enroll to a program. I-click po natin ito. Same procedure po sa ating cellphone users. Click this icon, scroll down, and then click enroll to a program. After that po ay madadirect po tayo sa program enrollment. Ayan. Kung makikita nyo po ay marami po siyang hinihinging details here. Ayan. So this is the detailed way of enrollment. Pero po, para po hindi tayo magkamali, we can simply use the search bar in here. And then, ipipaste lang po natin yung code na ibinigay sa atin ng ating training center. Ipipaste lang po natin dito. And press enter. Then, lalabas na po yung atin pong program sa ilalim. So, dyan po yung ating RQM, sector, qualification, program start and date. So, ito po siya. Institution natin, the training center, as well as the scholarship and register for enrollment. Okay? Sa atin po namang mga cellphone users, scroll down nyo lang po. Makikita nyo po doon ang search bar. Paki-paste po natin. Pagka-paste, search. Pagka-search po natin, makikita rin natin yung details ng ating program. Ang pinagkaiba po dito, sa cellphone, makikita nyo po yung kulay blue na button sa left side. May plus sign po siya, paki-tap. Pagka-tap nyo po, scroll down, makikita nyo na po itong icon na to, which is to register. Same, we will click this. And then, makikita po natin ang much more detailed na information about sa training, especially po yung ating schedule. So, ayan po siya together with our trainer. Okay?
Alright. And then we will simply click register now. Pagka-click po natin ay madadirect na po tayo dito. So, makikita natin ang enrollment information. Ayan po siya. Personal information. So, don't forget po to fill up this part. Okay? And if kayo po ay scholar ng TESDA, don't forget to change the employment status to unemployed. Civil status. Okay? Pagka-fill up nyo po niyan, scroll down. Andiyan ang education. Classification. And disability. It is better to keep these 3 na wala pong nakatik. Unless otherwise, meron pong instruction from our training center, pwedeng-pwede po natin itong i-edit. Pero upon enrollment, this is highly suggested. Again, fill up this part and the unemployed. Okay? Kasi po, nag-audit din si TESDA ng kanyang mga training centers. Then after that, we can click proceed enrollment and tayo po ngayon ay enrolled na sa program. Ayun. So, dito pinakita no, kung paano mag-enroll gamit ang computer dun sa BSRS. So, tingnan naman natin paano naman pag mobile device or smartphone ang gagamitin ninyo. Ito, panoorin natin saglit. Okay, so dito nakapag-enroll tayo, no? So nalaman natin kung paano pag-enroll yung desktop and also smartphone. So move tayo. So dito naman tayo sa pag-time in no, ng BSRS. So dito alamin natin paano naman pag nag-umpisa na yung training, paano naman tayo magta-time in sa ating attendance sa BSRS. So ito panoorin natin saglit. Step 1. Log into your student account. Step 2. Go to Dashboard then Training Schedule tab. Step 3. Click Time in button, and modal to capture image will be shown. Note that a student can time in on his or her class only if the concerned trainer
have started the session or class. Step 4. Click Snap button. A preview image will display. Click Submit button to upload your image. There are some additional notes for this module. 1. Retrying to capture your time and image is possible. 2. Student have limit of X number of retries or attempts to time in. 3. Attendance logs for your previous capture images will display upon retrying. 4. Once your time in has been successfully logged, you cannot time in again for this session. A label will display located at the action column of the table. Okay, so dito naman sa pag-time in natin no, sa BSRS, after natin take ng picture, mapapansin nyo, may nagkulay blue yung pag-time in. So, nakita nyo na screenshot nyo at isesend kailangan yan dun sa GC natin bilang palatandaan na, or confirmation na nakapag-time in na tayo sa BSRS natin. Take note, no? So, minsan may makukuha kayong yellow no na button o kaya red na button. Once na nakita nyo yan, after nyo mag-take na screenshot or after nyo mag-take ng time in, inform nyo agad si trainer para malaman ni trainer kung pumasok sa system yung inyong time in. Okay? Then, syempre, maliban sa time in, alamin din natin paano naman yung time out ito sa BSRS. So, ito, panoorin natin saglit kung paano siya. Step 1. Log into your student account. Step 2. Go to Dashboard then Training Schedule tab. Step 3. Click Timeout button and modal to capture image will be shown. Note that student can time out on his or her class only if the concerned trainer have ended the session or class. Step 4. Click Snap button. A preview image will display. Click Submit button to upload your image. There are some additional notes for this module. 1. Retrying to capture your timeout image is possible. 2. Student have limit of X number of retries or attempts to time out. 3. Attendance logs for your previous capture images will display upon retrying. 4. Once your timeout has been successfully logged, you cannot time out again for this session. A label will display, located at the action column of the table. And 5. You cannot time out again if the session or class ended more than 5 hours. So, ito naman, tulad nga naman doon sa time in natin, once na natapos kayo, kailangan i-screenshot nyo, patunay na nakapag-time out na kayo sa inyong BSRS at isesend pa rin doon sa GC Messenger nyo. Take note din, kung makuha nyo is yellow button o kaya red button, i-inform agad si trainer para alam ni trainer, no, ma-inform agad si trainer regarding sa inyong timeout attendance. And also, no, sasabihan naman kayo ni trainer pagka magta-time in na o magta-time out na kayo sa inyong BSRS. Okay? So, move tayo. Dito naman tayo sa Google Form Attendance. So, sa Google Form Attendance naman, meron din tayong ginagawa dyan. No? So, araw-araw din yan tulad ng BSRS. So, ito sabay natin, no? Sa pagta-time in at pagta-time out. No? So, paano naman to sa Google Form? So, ito, pakita ko sa inyo kung paano pagdating naman sa Google Form. Ayan. So, yan naman yung sa ating Google Form. So, dito, isesend din sa inyo ni trainer to, yung inyong Google Form. At syempre, inform din kayo na isa rin to sa mga fill upan nyo once na magta-time in kayo or magta-time out sa klase or sa training. So, syempre, kailangan lagyan nyo na first name yan.
last name nyo, middle name nyo, suffix nyo, email address, and mobile number. At wag na wag magkakamali dito sa date of attendance at time of attendance dahil iba to. Hindi to ilalagay yung birthday. Ang ilalagay nyo dito yung attendance no araw na yan. Kung anong date nyo yung attendance nyo. Ibig sabihin, kung ngayon yan, ilalagay nyo kung anong date ngayon ng attendance nyo. And then yung oras ng attendance nyo ngayon, ilalagay nyo rin kung anong oras kayo nag-time in or nag-time out. No? So, dito para ma-inform no si trainer na kung time in time out yan, lalagay nyo dito. So kung time in kayo, time in pa lang kayo, lalagay nyo na symbol yan. Kung time out, lalagay nyo rin na symbol yan. So ganyan nyo sa pag-process ng time in, time out natin sa Google Form. No? So yan lang naman. After nyan, pwede nyo nang isubmit siya. Once na nasubmit nyo siya, okay na siya. So yan nyo sa ating Google Form. So, balik tayo sa slides. Siyempre, doon naman tayo sa qualification structure or qualification dito sa training na to. So, meron tayong tatlong competencies. Meron tayong basic, common, at saka core. Na kung saan yung basic, ito yung non-technical skills, more in attitude, behavior. Then, common, ito naman is more in skills na related dun sa industry. And also, yung core, ito yung mga specific skills na dapat yung malaman na kung saan dito kayo i-assess ng TESDA. So, dito, sa basic competencies, ito yung mga pag-aaralan natin tulad ng participate in workplace, communication, work in a team environment, practice career professionalism, practice occupational health and safety procedures, and meron pang iba no, na hindi lang na ilagay dito sa basic competencies. Then, syempre, maliban dyan, meron din tayo common competencies na dapat nating aralin. Ito yung mga yon: apply quality standards, perform computer operations, perform mensurations and calculations, prepare and interpret technical drawings, use hand tools, terminate and connect electrical wiring and electronic circuits, and lastly, test electronic components. And lastly, yung pinaka-core competencies natin na kung saan dito kayo i-assess ng TESDA. So, number 1, install and configure computer systems. Pangalawa is set up computer networks. Pangatlo is set up computer servers. And pang-apat is maintain and repair computer systems and networks. So, ito yung pagpopukusan din ng ating face-to-face para maipasa nyo ang inyong assessment or national assessment. So, paano naman kayo i-assess and grading? May dalawang klaseng assessment tayo. Meron tayong institutional assessment na kung saan ito ay ginagawa bago matapos ang ating training. At national assessment naman, ito yung paghahandaan nyo para makuha nyo ang inyong national certification. Then, syempre, attendance natin. Maging aware kayo sa attendance natin. Araw-araw natin gagawin or araw-araw nyong gagawin to sa loob ng training. So, yung online, meron tayong BSRS na time in, time out. May Google Form din tayo na fill upan every training, time in and time out din. Siyempre, may teacher attendance din tayo, araw-araw din yan. And then, roll call attendance, araw-araw din yan. And then, pagdating naman sa face-to-face, let's say, sabihin natin, meron tayong face-to-face schedule. So, face-to-face naman tayo, paano naman scheduling? Attendance pagdating sa face-to-face. So, first, picture attendance. Then, syempre, meron din tayong candid pictures by group na i-explain naman sa inyo ni trainer pag nandoon na tayo or nag-umpisa na kayo mag-training. And then, BSRS time in, time out, hindi nawawala yan. At Google Form attendance, time in, time out, hindi rin nawawala yan sa attendance natin, lalo na sa face-to-face. Pagdating naman sa scheduling, no, i-inform naman kayo pagka na-inform naman kayo ni trainer kung ano yung schedule no, ng face-to-face trainings nyo. May rules and guidelines tayo pagdating sa training. No, lalo na sa online training, number 1 dyan, be punctual. Ibig sabihin, kailangan on time tayo. Kung alas 8 ang pasok nyo, dapat bago mag-8, nasa loob na kayo ng Google Meet at isesend agad dyan ni trainer pagka mag-uumpisa na kayo ng training nyo. And then, dress appropriately, maayos yung kasuotan, lalo na pag naka-on cam tayo. Kasi mas maganda, no, na nakikita kayo ng ating trainer na attentive no, dun sa ating training. And also, create a suitable environment. Make sure na walang maingay sa background,
nasa maayos kayong background or maayos kayong lugar para walang nakakagambala sa inyong pag-aaral. Then, syempre, test your equipment bago mag-umpisa ang inyong training, lalo na yung mic, yung headsets nyo, at saka yung camera nyo. So, itetest nyo yan lahat. And then, mute nyo yung inyong microphone pag kayo ay nasa loob na ng training. So, i-mute nyo lang siya para hindi tayo makadistract doon sa ibang trainees. And then, use video wisely. So, make sure na ginagamit natin na maayos yung mga video, no? So, yun lang naman. Then, avoid distraction. So, i-avoid natin distraction while nasa online discussion tayo. Then, participate actively kapag may mga tanong. Makipag-participate tayo. And also, respect others' opinion. Respetuhin natin ang bawat isa, lalo na yung mga admins natin, lalo na sila trainers din. And then, syempre, use chat and QA functions. No? Kung may mga tanong tayo, pwede natin gamitin yung chat box or yung chat o kaya yung QA function o kaya meron tayong tinatawag na raise hand doon sa Google Meet. Pwede nyo gamitin yun para magtanong. And also, follow the agenda kung ano yung napag-usapang schedule. Lalo na kung may schedule na kayo ng inyong face-to-face, kung ano yung nakatalaga na schedule doon, respetuhin natin, sundin natin. Kaya make sure na susundin natin yung agenda. At kung ano yung napagtibay na schedule ng inyong face-to-face, yun na rin ang susundin yung schedule. Okay? And then, syempre, limitahan yung multitasking, lalo na kung naka-online discussion tayo. So, make sure na nakafocus kayo sa training. And also, keep personal devices away. No? Kung hindi naman kasama or kasama sa pagte-training, huwag nyo na gamitin muna. Mas lang kayo sa discussion or dun sa training. Lalo na kung sa face-to-face. And then, test communication tools. Yun nga, ipag-check nyo yung inyong camera, no? Yung chat, yung raise hand dun sa Google Meet. Check nyo rin yung mga tools dun bago tayo mag-umpisa ng training para malaman nyo kung functional lahat. And then, syempre, use a professional name or username. Wag nyo gagamitin yung palayaw nyo sa lahat ng platform na gagamitin natin. Ang gagamitin nyo lamang ay full name nyo, buong pangalan nyo sa bawat platform. Mapa Google Meet yan, Messenger yan, at kung ano-ano pa mga online platform na ginagamit natin dito sa ating training. Make sure na full name nyo yung ilalagay nyo. And then, syempre, maging pasensyoso tayo kung sakali nagkaroon ng technical issue si trainer. Pagka ganyan, may binibigay naman sa inyo na task si trainer para sundin yun, para tuloy-tuloy ang ating training. And syempre, respetuhin natin yung copyright and privacy o bawal. Yun, nakalagay na nga dito, do not record, no? Pagka do not record, screenshot, or share yung training content natin. Lahat ng content ng ating trainer, hindi pa pwedeng i-share basta-basta. Inform nyo muna si trainer na kung pwede mag-record, kung pwede mag-take na screenshot, basta pinayagan kayo, wala namang problema. And then, syempre, hanggang dun lamang, maraming salamat. Naway makasama namin kayo sa buong training ng Computer System Servicing. Maraming salamat at ito po, si Avelino Hakutin Jr., isa sa mga trainer dito sa Mindtech. Maraming salamat.